Magandang gabi po muli, mga kababayan. Pag-usapan po natin itong tungkol sa presidential balls para sa 2028. Well, masyado pang maaga. May mga, kumbaga ngayon kasi, nagtatalo-talo sila kung wala tayong makitang qualified, as in 101% qualified na maging pangulo, or especially dito sa Marcos camp, wala silang makitang pwedeng patakbuhin. Kasi ngayon nga itong mga DDS, di ba, ang itinuturo nila na pinagbibintangan nila na pwedeng mamanukin ng kampo ng Marcos ay si Martin Romualdez. Pero ako mismo, medyo nahihinaan ako kay Martin. Pwede siya pang vice president. Pero kung president, parang medyo alanganin po Medyo mahina. Hindi pang pangulo. Kasi makikita natin sa pananalita na lang, no? Sa tikas ng pananalita, mga sagot sa mga tanong, wala mahina. Mas okay pa sa akin si De Lima. Kaya lang, anti-Marcos yung mga yun. Dilawan. Pero kung sa galing, sa qualification, sa tingin ko, si De Lima po ang medyo pinaka-mahusay sa ngayon na pwedeng maging pangulo. Kaya niya Kaya kasi, nandyan yung tapang, talino, karanasan sa government service, pwede siya. Hindi si Leni Robredo. Hindi rin si Risa Hontiveros. For me, kasi ayoko dun sa style ni Risa ng yung masyadong soft magsalita. Matalino man siya, okay man siya, kaso yung pananalita na hindi bagay sa isang pangulo kasi. Ang ano ko kasi sa isang pangulo, yung matatas magsalita, hindi yung pa-cute, hindi yung dramatic, hindi yung emotional, hindi yung soft. Hindi. Para sa akin, hindi. Yung mga kagaya ni De Lima, yan. Mga kagaya ni dating Senator Miriam Santiago. Yun. Mga ganon. Now, ang medyo close sa quality ni Miriam Santiago, Defensor Santiago, itong si De Lima. Medyo close. Although, Miriam pa rin ako. Sumalangit nawa. Itong mga tinuturo nila na si Tulfo, goodness. Ang bobo naman ng tao na magre-rekomenda kay Raffy Tulfo para maging pangulo. Hindi pwede. Malayo. Sikat lang. Sikat lang. Ngayon, dahil sa naghahanap ng, meron pa palang isa na talagang maganda na maging pangulo. Si Gibo Teodoro. Yan. Gibo Teodoro. Pwede po yan. Kaso, kung sa qualifications po at sa pagka-makabayan, Gibo Teodoro. Kaya lang, ay mga kagaya ni Gibo Teodoro, hindi, nang masang tao.
Alam naman kasi ang botanteng Pilipino, di ba? Hindi marunong pumili ng talagang kwalipikadong kandidato. Yan po ang problema dito sa bansa natin eh. Sana itong mga ganito na mga bobong botante, hindi dapat pinapaboto yan eh. Sa totoo lang, hindi sa ako ay nanglalait. Logic lang. Kasi ang mga ganitong klaseng botante po, yung bumuboto ng mga walang kwenta, sikat lang, kagaya ng Robin Padilla, ng Rapi Tulfo, ng Bong Revilla, ng Lito Lapid. Diba, ang mga bumoto dyan, yung mga botanteng ewan at tinitingnan lang yung kasikatan, yan po mga klaseng botante ang magpapahamak sa bansa natin. Bakit? Kasi, kung ang iboboto nga nila ay wala namang utak, kundi artista dahil sikat, yan ang magpapahamak sa bansa. Sa totoo lang yan. Kaya sana magkaroon po tayo ng mabago yung sistema ng eleksyon, na sana ang boboto ay yung mga marurunong lang pumili. Sino-sino mga yun? Gumawa na tayo ng grupo. Hindi tayo sa nanglalait. Exclusive lang sa mga taxpayers. Total, taxpayer naman ang pera ng mga taxpayers ang nagpapatakbo ng bansa, di ba? Why not certified taxpayers lang ang pwedeng bumoto? At itong mga bobotante na ito na nagpapabayad, tumatanggap ng suhol, na kumbaga sila nga, nagaantay lang sila ng ayuda kapag wala silang kontribusyon sa kabanang bayan, di ba? So, kung wala kang contribution, wala kang karapatang pumili ng leader. Yun lang na mga taxpayer, dahil ang taxpayer, sila ang sumasahod, sila ang nagpapasweldo doon sa mga leader. Doon po. Sa paraang yan, makakapili po tayo ng maayos na leader. Hindi yung kung sino-sino lang. Ewan ko kung a-agree kayo sa akin. Kasi ang sasabihin niyan, ang argument diyan constitutional right. The right to vote. Oo nga, right to vote. Pero kung ang boto mo ang magpapahamak sa karamihan at sa buong bayan, better not vote. Better not let these people vote. Dahil sila lang ang magsasadlak sa atin, sa bansa natin, sa kapahamakan. You get what I mean? Doon lang po ako, hindi ako sa nanlalait ng tao. Doon lang ako sa kung paano tayo makakapili ng talagang matino na leader. Kasi kung ikaw ay taxpayer, mag-iingat ka na sa pagpili dahil ikaw mismo ang nagpapasahod doon sa tao. Tama hindi? Tingin ko po kasi dito sa bansa natin, mas nakararami yung mga hindi taxpayer. Yung mga nabubuhay sa ayuda. Tingnan nyo na lang, sa isang barangay na lang, dito na lang sa barangay namin, doon mo makikita na mas majority yung hindi taxpayer. Mas marami yung tumatanggap ng ayuda. Ibig sabihin, poorest of the poor. Diba? Pinipili ng DSWD yung binibigyan ng ayuda. Yun lang ng mga poorest of the poor. O sino ba ang mga to? Kung ikaw ay poorest of the poor,
Isa ka doon sa mga tumatanggap ng bayad kapag eleksyon, nagbebenta ng boto, na hindi marunong pumili ng matinong kandidato. Tama hindi. Kaya para po sa akin, kailangan taxpayer lang ang pwedeng bumoto. Nang sa ganon, hindi tayo basta-basta pipili ng kung sino-sino lang na dahil sa sikat lang, pero pagdating dyan sa Senado, naghahasik ng kabubuhan. Tama hindi. Now, balik po tayo dito sa meat of my video. Yun po na naghahanap tayo yung partido ni Bongbong Marcos, yung incumbent party, wala pa pong napipisil na patakbuhin bilang Pangulo. Na sabi nga, sabi ng mga DDS, at siguro, ginugrum nga siguro ni Pangulong Marcos, si Martin Romualdez. Pero ako mismo po, hindi ko bet si Martin Romualdez. Mabait man siya, pero yung quality ng isang Pangulo ng bansa, medyo wala po sa kanya. Hindi sa sinisiraan ko Nagpapahayag lang ako ng aking opinyon. Para sa akin, not even also Amy. Ako talaga, hindi na talaga ako kay Amy Marcos. Hindi na matigil ang ulo ko sa kakailing. Hindi na talaga. Amy Marcos, hindi. Kung si Amy Marcos lang naman, di si Martin Romualdez na lang, kung wala nang iba. Kasi total, magpapatakbo niyan. Ito na nga yun Ang sabi kasi, according to hearsay, ang nagpapatakbo daw talaga ng bansa natin ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Ibig sabihin, mas matalino siya kay Bongbong Marcos. Sa totoo lang, match po silang dalawa. May chemistry. Alam mo kung bakit? Dahil nga po si Bongbong Marcos ay weak. So, kailangan ng weak, isang strong personality. Kasi kung pareho kayong weak, o di, tumba kayo pareho. Kung pareho namang strong, mag-aaway lagi yan. So, isang weak, isang strong. Match yan. Kaya, kung weak talaga I don't believe naman na matalino man si Bongbong Marcos. Kaso, ang kanyang personality is, kaya siya nagiging weak tingnan dahil masyadong mabait. Masyadong mabait na parang hindi marunong magalit. Parang hindi ko nga nakita, minsan hindi ko nakitang nagalit. Kahit na si Pangulong Marcos Sr. noon, hindi mo halatang nagagalit, pero nagagalit yan. Kaso, hindi mo makikitang yung klase ng galit na nakakatakot. Sa ibang paraan nagpapakita ng galit. Now, ano pong tinutumbo ko rito? Para sa akin, yamang si First Lady ang nagpapatakbo ng Pilipinas, ng bansa, pero hindi ko sinasabing talagang nagpapatakbo, katulong. Kaagapay siya ng Pangulo. Maaring mga desisyon nang gagaling sa kanya, natural lang yun, asawa First Lady Kasi nga, kung may kulang sa asawang Pangulo, di punuan ng asawa ng First Lady. Ganun lang yun. Ngayon, ang ibig ko sabihin, kung wala pong makitang pwedeng patakbuhin sa 2028,
Total, si First Lady naman pala ang, sa ngayon ang umaaktong presidente. Bakit hindi na lang siya ang patakbuhin? Anyway, siya naman pala talaga ang mas qualified na maging Pangulo. Matapang din. Matalino din. Qualified. Abogado eh. Kasi naman kay Amy Marcos na hindi mo maintindihan kung ano talaga ang loyalty. Pero kitang-kita naman kung nasaan talaga ang loyalty. Ngayon, ang ito lang ang nakikita ko na pwede. Kasi nga, kung wala tayong nakikitang qualified na pumalit kay Pangulong Bongbong Marcos, di si First Lady. Pwede naman yun eh. Kasi kung tutuusin, siya naman nga pala ang nagpapatakbo ngayon. O di kaya niya. Kaya niyang patakbuhin ang bansa. Dahil ngayon nga siya ang nagpapatakbo. Hindi lang siya pwedeng tumakbo noon dahil siyempre hindi naman siya talaga iboboto ng tao noon dahil hindi siya kilala. Asawa lang siya ni Marcos. Siyempre Bongbong Marcos pa rin. Ngayon kilala na. Para sa akin ewan ko sa inyo. Magagalit niyan yung mga DDS. Dalawa lang ang nakikita kong pwede sa presidential. Si First Lady Lisa at si Gibo Teodoro. Yan, yung dalawang yan. It's either na vice president yung isa, president yung isa. Diba? Tama hindi. Well, opinion ko yun, idea ko. Yun lang po. Yun lang po mga kababayan. At thank you for watching again and magkita-kita po tayo muli. Peace.